Hindi tayo aramiden. Di tayo matipon-tipon nga kakabsa. Upang sa ganun tayo po nito magpatuloy ng katuruang ito ng Ama at Ina sa atin. Dahil ito po yung sabi ni Ama na tulungan da kang mga waragawag iti dito yung susuro. Kasi buong mundo po ang katuruang ito na lagi po namin sinasabi na hindi lang po para sa amin kundi para sa ating lahat. Kanya lang yung mga may gusto. Kahit po buong mundo po ang katuruang ito, para sa buong mundo po, kung ayaw naman ng iba, anong magagawa natin? Pero tuloy pa rin po kami na nagsasaysay ng katuruang ito. Sapagkat ito po yung aming obligasyon namin ito. Gawin namin. Responsibilidad namin magkakapatid. Kasi sabi ni Ama, tulungan namin siya. Ama at Inay, tulungan namin siya na nakaalam ng katuruang ito na magsaysay sa inyong lahat. Ito po yung aming ginagawa sa Sabado-Linggo po kami dito sa Motherland at Promised Land. Dito po sa Motherland, nandito po kami sa San Manuel, Nagilian, Isabela. Malapit lang po dito. Malapit lang, sabi ko, kasi malapit lang kami sa daanan. Kanya lang, kakaiba kami dito. Bagamat maraming grupo ito, pero kakaiba po kaming grupo dito. Nasa tuktok po kami ng tatlong bundok ng tuktok ng bundok ng tatlong imi. Na nakatanaw po sa palayan na yung meron pong spiritual groups na nasabi na niya yan. Kaya proud din yung aming kapatid na sabi niya, nandun kami sa lugar na yan. Totoo po yan. Kahit po gusto yung patunayan kung talagang totoo na nandito kami sa tuktok ng bundok ng tatlong imi. Bundok ng tatlong Bundok ng tatlong imi. Totoo po yun. Kayo na po ang nagsabi niyan. Kaya kayo po nitong magpatotoo yung lugar namin dito sa Madalan. Di ba? Bagamat hindi lang iisang grupo ito. Pero limiin nyo kung sino yung nagsasaysay ng totoong katuruan. Iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang liwanag. Naging langit siya, naging lupa, naging tao na si Amadan. Kung wala po kayong marinig sa kanila, dito po kami. Akyat lang po kayo dito. Pumarito po kayo sa amin. Upang sa ganun marinig nyo po ang aming sinasaysay dito kung ito ay totoo o hindi. Kayo mismo ang magpakatotoo. Hindi namin sinasabi na kami ang totoo dahil siyempre nakakagawa pa rin kami ng kasalanan. Pero laking pasalamat namin dahil sa pamamagitan ng katuruang ito, kami po pilit na naitutuwid namin yung mga maling gawain. Sapagkat yun ang kailangan yung kailangan natin na baguhin na yung mga nakagisnan natin na maling gawain. At saka, ang aming sinasaysay po ito, ang isang Diyos sa amin na makapangyarihan sa lahat, siya po nitong liwanag. Bagamat kayo nagtataka, dahil dito nyo lamang naririnig sa amin ang katuruang ito. Bagamat ito hindi po reliyon. Pero ang kainaman po at kagandahan ng katuruang ito, gusto niya po lahat. Wala po siyang itinikwera na reliyon o sekta. Anumang sakop mo na reliyon, open ka po na pumarito dito. Sapagkat tayo po'y magkakapatid, yun po yung gusto ng ating Panginoon na magkaisa ang kanyang anak. Anong pagkaisa natin? Ang pagkaisa natin, ang kilalanin siya na siyang nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi lang pagpupuri ang kanyang gusto. Hindi lang pagpupuri ang ating gagawin. Ang pinakamahalaga na ating gagawin, ang maipakilala siya. Ang kilalanin natin siya kung sino talaga siya. Sino siya? Ito po yung sinasabi namin na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang liwanag. Bagamat kayo nagtataka dahil wala kami sa mga relihiyon yung mga pangalan ng Diyos na sinasamba nyo na nasa relihiyon. Pero itong liwanag sa amin naging tatlo siya.
Una, naging langit siya, naging lupa siya, naging tao. Ito na po yung si Ama Adan. Ito po yung aming kinikilala na Diyos, naging tao siya. Dahil kami po yun ito, tumatanaw ng utang na loob. Dahil siya ang pinagmulan ng buhay ng lahat ng tao dito sa Paano mundo. naging utang na loob yun? Yung bang hindi, yung ibig kong sabihin, kasi kasabihan kasi, ay, pagsasalita kasi yan, Ayat, ano. hindi Diyos yata yung anak ko. Hmm? Kimbagat nga, ayat, hindi Diyos. Tata, May utang utang mo. na loob ka naman pala. Bayad ka. Ibig kong sabihin, oo nga, ako ngayon nagbabayad na sa pamamagitan ng aking pagbabantog sa kanya. Hindi pagbabayad. Kasi ano, hindi ka Rod? Hindi. Hindi, Ano ako yun? magbabayad ka. So, ibig sabihin, may utang na loob ka, nagbayad ka. Naging ano lang yun, reason lang yun. Pero wala sa puso mo. Kasi ganun. nakagawa ka lang dahil nakagawa ka lang sa bagay. Mm. Then ngayon, tinulungan ka niya, utang na loob mo. Binayaran. Ngayon, magbabayad ka ng utang na loob din. So, Ganun. hindi talaga bukal yun sa puso mo, kundi gapula inti paset nga da utang nga na imbaga natin. Isa may bayad yun. Ano lang. Ah, hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Ngayon po na nakilala natin siya, ito po yung ano, yung time na natin, pagkakataon na natin na ihayag sa buong mundo na kailangan na makilala siya kung sino talaga si Ama Adan. Ito po, nakilala natin siya sa pamamagitan ng ating founder na si Ama at Inay. Ngayon, kung wala sila, hindi natin nakilala na siya pala itong tunay na Diyos, tunay na tao, tunay na Diyos sa atin. Bagamat ayaw nila si Ama Adan. Pero, yung sabi ko, hari nawa man ang asing nga Diyos, tatanggapin din nila si Ama Adan. Totoo, kasi nga siyempre, yun na nga ang nakagisnan natin yung bang nakagisnan ng iba na yung si Hesus Kristo nga, yun ang kinikilala nila. Pero sa atin dito, Ama Adan na. Bagamat noon naniniwala tayo sa kanya, pero ngayon si Ama Adan na tayo ngayon. Kaya nga nandito tayo upang sa ganun tayo po yung maghayag. Bakit sino ba yung si Ama Adan? Ito po si Ama Adan, ito po yung nagbalinan iti Diyos. Na siya itong Diyos Espiritu Santo sa atin. Bakit Ama Adan ka mo? Ang nga mabaling ang kumpare niya. Hindi pwede. Ama natin siya dahil Paano? pinagmulan ng ating buhay si Ama Adan. Hindi ba? Kung wala si Ama Adan at saka si Ina Eva, may tao kaya dito sa Paano mundo? nagmulan sila ng buhay mo? Sa pamamagitan ng dalawang pag-ibig na sa ating magulang, kaya ako nabuong tao nang dahil sa pag-ibig. Galing tayo sa dalawang pag-ibig ng magulang natin, hindi ba? Yung magulang mo, anong connection doon ni Ama Adan at Ina Eva sa magulang mo? Ang koneksyon ay yung buhay. Kasi si Ama Adan ang pinagmulan ng buhay ng lahat ng tao. Tayo naman, nagmula tayo sa dalawang pag-ibig ng ating magulang. Kaya tayo'y nabuong tao. Hindi ba? Galing tayo sa pag-ibig. Kaya, ang napakagandang katuruan ito, na kahit na, Magulang mo. na Magulang mo. yung marami na pong nakaalam ng katuruan ito, lalo na ngayon, at kami po nitong nagla-live na dito sa Motherland. Kaya yung sabi ni Ama, na buong mundo ang aming haharapin. Totoo na po ito na nangyayari na dahil nga sa pagla-live namin dito. Kaya marami pong nakakarinig sa amin, nakakakita sa pamamagitan ng gadget. Buong mundo na po ang katuruan ito. Ano ba yung totoo? Ito po ang totoo. Ang totoo sa amin dito, ang totoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na ito po yung liwanag. Ito po yung sinasabi namin totoo. Na Paano ang totoo mapatotoo? Kayo magpatotoo ko ng bilyan. Yung totoo,
kinapudno. Mm. Nung aming na tao, at yung kuha natin kinapudno. Ano, anya ti kinapudno matakong ka. Hindi ko na ni mga isulat ti pudnong yung madakan niya lang. Ano tawag? Amin kada tayo ti kinapudno. Oo, adami ka datay kinapudno. Nasa atin ang totoo. Ang totoo. Pero paano mo patutuhanin ang totoo? Nasa sa atin ang totoo dahil Yun yun yung ating buhay. okay? Paano mo patutuhanin nga yung buhay? Kalawag mo ah. O di pala wag po. Bakit ba? Kaya ako pa nga pinapaliwanag dito. Opo. O di ba? Kaya po, sa inyo po na nagko-comment sa amin, thank you po sa inyo. Dahil, alam po, interesado rin kayo kasi nagko-comment kayo eh. Kung hindi kayo interesado, babaliwalain nyo lang ito. Hindi kayo nagko-comment. Kaya, thank you po sa mga nagko-comment sa amin. So, ipagpatuloy nyo lang. Itang nga panawin, hanyo pa lang natanggapin na ito nga susuro. Pero, teko na ni Ama, na kami ipilit, pero gusto rin namin na iparinig din sa inyo. Tanggapin nyo na kasi. Ita nga panawin. Ito nga panawin, Hindi nyo katagamiris kayo. intindihin at saka agamiris, limin natin ang katuroang ito. Sapagkat hindi lang para sa amin ito, kasi para sa ating lahat. Katulad nito, yung sinasabi nila na nanguhukom ang Diyos. Gawa na itong mga nangyayaring kalamidad. Ang kahulugan kasi sa amin, ng Diyos sa amin, ito po siya, liwanag, pag-ibig at buhay. Hanapin nyo nga dito kung asan doon ang hukom at sa kapatay. Ang ganda ng kahulugan ng Diyos sa amin. Wala doon ang panghuhukom, wala doon ang patay. Ngayon, sa inyo lang po yun. Diyos niyo po yung nanghuhukom. Ibagak kada kayo, nga iti mang ukom, iti bagina, si ka mismo. Apay, gawa ng yung conforme you like, you conforme you do. Nga aramiden deta baging. Pagsayaatan mo na pagdaksan deta baging. Kasta iti tao ngamin eh. Conforme lang tayo aramiden na. Sa bagay, tayo na na bagim data, conforme ti aramiden. Iso nga, pakatandaan natin nga, sa kukwang, aramid mo kukwang. Itinasayaat nga aramid mo kukwang. Itidakis nga aramid mo kukwang pailaing data. Han nga kukwa iti sa bali. Han nga maagaw iti sa bali. Ket iti kalikagumam dito nga sursuro, iti magkaisa ang lahat ng tao. Sapagkat yun ang kalikaguman iti Diyos. Na ang napaka-importante na hindi lang pagpupuri ang ating gagawin, kundi ang kilalanin siya, makilala natin siya, kung sino talaga siya. Sa amin dito, ito yung lagi namin sinasabi, Sabado, Linggo po kami dito, maghapon po kami dito, tutuusin po lang pa yan. Pero laking pasalamat namin dahil meron pa tayong tsansa na aginadal nga kakabsat, ti dito nga sursuro. Kasi doon tingti panawin talagang awanin iti, dito garod iti ultimo. Ngayong sabi nila yung ultimo, iti pagkaamudad di ultimo kanibusanan. Pero ang kahulugan sa amin ng ultimo, upog, lawag, tao, ilem, mamagmaga oras. Ngayon na po yung oras na aming pagpapahayag sa inyo ng katuroang ito. Napakapayak po ang katuroang ito dahil sinasabi namin, nagpapaalang kami dito, hindi po kami nakasapatos. Dahil po hindi namin pinandidirian ang inang lupa. Ang inang lupa kasi sa amin, ito po yung Diyos anak. Ito po yung sinasabi namin na Santa Maria na pupuno ka ng grasya, na hindi yung estatwa. Yung sabi kasi nila, sa relihiyon, yung estatwa ang Santa Maria na pupuno ng grasya. Pero ang katuroang ito, ang inang lupa ang napupuno ng grasya. Paano? Magtanim pa sa kanya. Tutubo yan. Kasi hindi Ave Maria, kundi Eva ang iba. Yung kasi, diba? Yung Ave Maria, sa amin dito, baliktad.
Eva Maria. Eva Maria. Ganun siya. Binaliktad kasi sa relihiyon yan. Naging Ave Maria. Pero ang tamang term yan, Eva Maria. Yun po sa amin dito. Bakit iba? Kasi ibang iba. Bakit Eva? Kasi ibang-iba siya. Naiiba sa lahat ng Iba. babae ng Eva. Ang inang lupa kasi, ito yung tinatawag namin na Diyos Anak. Kasi pinagmulan ng katawan ni Ine Eva, na ito po yung trangka na tinatawag sa Ilocano. Ito, pinagmulan ng tao. Na kung wala si Ine Eva, walang tao na, kung wala si Amadan at saka si Ine Eva, walang tao dito sa mundo. Kaya po siya nagpamilya upang sa ganun magkaroon ng tao. Ngayon, kailangan natin na kilalanin siya at yung bang kilalanin ng gusto natin siya. Sapagkat ang nakagisnan natin, nagkasala sila. Yun kasi ang paliwanag sa reliyon at sa kasi libro Biblia. Bagamat naniwala kami noon, pero ngayon na nalaman namin ang katuruang ito, hindi na po kami naniwala. Dahil walang kasalanan ang ating pinagmulan. Kung nagkasala sila, wala ngang tao dito sa mundo. Kaya nga sila nagpamilya upang magkaroon ng tao dito sa mundo. Sila po nitong kauna-unahang tao dito sa mundo. Yun po ang nakasulat din sa libro. Sila lamang po ang kauna-unahang tao dito sa mundo. Paano silang nagkasala? Pinagmulan ng buhay yan. Sila ang simulain ng ating pinagmulan, Ama Adan at Ine Eva. Pagkatandaan po natin yan, ado mga panawinin na nalalilaw iti tao. Tayo na itong natawag na patay. Bakit patay? Patay tayo sa paniniwala. Dahil naniwala tayo yung mga sinasabi nila. Pero ngayon na po, buhay na po kasi nalaman na namin ang katuruan ito. Laking nagdakil na gidyak iti relihiyon ken iti katuruan. Ditoy iti Diyos kadikit ng buwanga iti relihiyon haan. Asino tinang buwanga iti relihiyon taong matatalino. Kuna nang arod nga isungarod nga giririri. O ditoy nagadu nga relihiyon ditoy lubong. May sa ti libro Biblia nga indang basbasahin. Apay tahawan ti panagkikinawat ng tumunggal may sa kadakwada. Ibagada siya si kami ti pudno. O. Mentras akinawatan dagarot ta may sa ti libro Biblia nga basbasahin. Pero hanmit kung dagririri da pay. Ipapilit dang isuda ti pudno si kami ti pudno. Sa amin po dito, hindi po namin sinasabi na kami ang totoo. Kundi, ang kinukuhan lang namin dito, amirisin, agamiris kayo, limiin na ninyo ang aming sinasabi dito, kung talagang totoo o hindi. Hindi kami nagsasalita dito ng hindi maganda, yung hindi totoo. Sapagkat alam namin na kasalanan namin yan, na hindi kami, na magsasalita kami ng ganito. Kung hindi namin alam na katotohanan ang aming sinasabi. Bakit ko sinabing katotohanan? Kasi ang basihan po namin dito, ang aming katibayan, napakalaki po, langit at lupa. At, di ba, alam natin na kung walang langit, walang lupa, wala tayong pagtatayuan dito, wala tayong pagtitirhan. Kaya huwag niyong itikurain ang katuroang ito. Ito po yung kauna-unahan sa lahat. Kasi Diyos na makapangyarihan sa lahat ang aming sinasabi dito. O, napakalaki. Hindi po kami nagbabasa ng libro Biblia. Yun po yung sinasabi nila sa amin. Bakit hindi kayo nagbabasa ng libro Biblia? Alin ba ang nauna? Ang libro ba? O ang tao? O ang Diyos? O ang langit at lupa? O, kaya hindi po kami sa libro. Ang pinagbabasihan namin ang aming katibayan, langit at lupa, na napakalaki. Na sabi ni Ama, at saka itong liwanag, dahil ang liwanag na yan, nung unang panahon, sabi rin ng aming founder, andyan na ang liwanag, wala pa ang langit, wala pa ang lupa, wala pa ang tao. Steady na po yan na liwanag. Ngayon ang liwanag na yan, naging tatlo siya. Una sa langit, pangalawang inang lupa, pangatlo ang tao. Na siya rin yan,
nagbalinan na laing dagitoy nga talo. Upang sa ganun may at saka nagkaroon ng tao upang sa ganun may magsasalita tungkol sa kanya. Dahil ang Diyos ay salita. Hindi magsasalita ang salita kung walang tao. Kaya andyan si Ama Adan na nilikha niya upang sa ganun